dahil ang tamang pamamahala ng pera ay dapat sinisimulan ng maaga. Ma'am, paano po kung maliit lang ang baon? May saysay pa po ba ang pagbabayad? Mas may saysay ito, Ben, dahil matututo tayo magpahalaga ng pera kapag limitado ang budget. Uy, grabe! Karate na ng bago ko ang nagastos ko kagabi sa online shopping. Ako naman, bumili ng bagong sapatos kahit may maalis pa ako. Hindi naman masama ang gumastos, basta sisigurado yung may matitirang pera para sa iyo. Go! Tama ko, inuuna ko ang pangailangan bago ang sariling buhay. Ngayon ko lang napagtanto na wala talaga akong klaro sa pera. Ben, bakit palagi kang humihingi ng dagdag na baon? Hindi ko po kasi napapansin na agad nauubos ang pera ko. Anak, ang pera ay pinaghihirapan. Kailangan itong pinaplano at iniingatan. Pasensya na po na susubukan ko po mag-budget at malipad. Gagawa kayo ng lingguhang budget. Ipakita nyo kung paano nyo hatiin ang inyong baon. May bahagi para sa pagkain, ipon at emergency. Naglalala ko ng pera para makatulong sa pamilya. Binawasan ko na pag-online shopping at inuna ang pag-ipon. Napagtanto ko na lahat ng puso ay hindi kailangang bilhin. Ngayon ko nakita kung saan napupunta ang pera ko. Ang luho ay dapat kontrolado. Ang exclusive buying ay nagdudulot ng pagsisisi. Ang pagbabudget ay nakakatulong sa pamilya at sa sarili. Mas kampante pa lang pakiramdam pag may klaro sa pera. Ang financial management ay disiplina at responsibilidad. Tandaan nyo, ang pagiging wais sa pera ay hindi lamang isang gawain, kundi isang gawain na dapat isabay